Good day everyone, this is Sir Edward Bakirag from Don Dimitos and in a managerial position. I'm Dan Benedict Ganas, taking BSHM at Talubasaan Polytechnical ng Luzon ng Baliwag. Sir Edward, this is the first question. Was there ever been a time when you experienced talking to an irate customer? How did you deal with the situation? Ayan. So, hindi naman mawawala sa isang industry yung mga ganyang customer, yung masyadong mababa ang pasensya. So, ang una-una natin gagawin pagka ang customer ay ganyan, kailangan paunahin natin siyang magsalita hanggang sa huminahon siya. Ngayon, pagka mahinaon na siya, ngayon tayo magsasalita kung ano man yung nararapat na i-suggest natin sa kanya para gumaan yung loob. Ganun. Okay sir, thank you. Sir, this is the second question. Has there ever been a situation in which your organization received a negative feedback from the customer? How did you respond? Ayan. So, sa isang industry, hindi mawawala yung mga negative feedbacks ng customer. Kagaya ng hindi masarap ang pagkain, hindi maganda ang ambience ng place, masungit ang staff, ganyan. Yan ang mga karaniwang feedback sa atin ng mga customer. So, para maayos natin yung mga ganong sitwasyon, syempre, pag sinabihan kang hindi masarap ang pagkain mo, ang gagawin mo ay mag-i-innovate ka, kumbaga babaguhin mo. Kailangan maglagay ka ng isang bagay sa pagkain mo na magpapasarap, ganun. O mag-e-enhance pa ng pagkain mo para mas sumarap. O pag sinabihan ka naman na masungit ang mga staff, paano ang gagawin mo? Kailangan kausapin mo yung staff mo na pag dumating ang customer, kailangan always smile. Tapos greet, yun ang pinaka-importante. Good morning, ganyan, goodbye. Tapos thank you, yun ang importante pagka dumarating ang customer. So ganun lang, kailangan lang natin ng para ma-handle natin na maayos. Sir, thank you po. And here's the third question, sir. Can you describe an example situation when you provided exceptional customer service? Ayan, exceptional. So, ang pinaka-importante dyan, kahit hindi part ng trabaho mo, kailangan gagawin mo. Halimbawa, dumating ang customer na upo agad sa table. Kailangan, kahit nakalagay sa ay self-service, kung wala ka naman ginagawa, abutan mo na agad ng tubig. O, halimbawa, sinerve na yung pagkain, walang kutsara. Kumuha ang kutsara, ibigay mo. Tissue, ganyan, abot mo. Para yung convenience ng customer, hindi sila yung parang binabaliwala. Kailangan lahat ng good service kailangan ibigay mo para bumalik sila. Thank you po. Fourth question. How does your company maintain customer satisfaction? Ayan. Para ma-maintain natin yung customer satisfaction, unang-una kailangan pagpasok ng customer, may greetings, nakangiti ang staff, maganda ang ambience ng restaurants o store, kailangan malinis, laging malinis. Kailangan ang lamesa laging napupunasan. Yun ang importante. Siyempre, ang pinaka-importante talaga dyan ay yung pagkain. Kailangan lahat ng isa-serve mo masarap para yung customer mo babalik-balikan. Thank you, sir. Here's the fifth question. What do you think are the most challenging part of being a manager? Ayan. Challenging part ng isang manager ay siguro yung lahat ng problema na sa store ay sa'yo dumadaan. Simula sa customer na mainito ng ulo, yung mga customer na senior, lalo yun mga senior. Sobrang baba ng pasensya niyan. Konting pag-aantay, ayaw na ayaw niyan. So yun, challenging yun. Tapos sa employee, yung mga makukulit nating kasamahan, yung palaging late pumapasok, yung hindi sumusunod sa nakakataas sa kanya.
So, yun ang mga challenging part ng pagiging manager. Thank you, sir. And this is the sixth question. What are the problems you've encountered with the staff, fellow employees? How did you deal with it? Ayan. So, meron tayong mga kasamahan. Kahit hindi ka naman manager, makikita mo naman yun na talagang meron tayong kasamahan na medyo pasaway. Yung iba nag-aaway, nagpapataasan. Lalo pag, di ba may mga sip-sip tayong hindi na maiiwasan, ganyan. Sinasabi na sip-sip. So, para kailangan yung mga ganong tao, kailangan talaga yan, one by one, kausapin natin ng maayos. Ngayon, pag nakausap na natin, pwede natin silang pagharapin. Lalo kung nag-aaway yan. Ngayon, para masabi nung kabilang side yung hinanain niya, tapos yung kabilang side, ganoon din yung sabihin niya para maiwasan yung gulo. So, kailangan lang ng usapan para yung problema masolusyonan. Thank you, sir. And here's the second to the last question. Do you enjoy working in the food service industry? Why? Siyempre, yan yung pinasok kong industry. Siyempre, ibig sabihin ng gusto ko. Nag-e-enjoy ako. Siyempre, kaya rin ako nag-e-enjoy dahil sa unang-una yung mga katrabaho. Pagka masaya silang kasama. Yung hindi lang basta trabaho, yung bang trabaho ay sinasamahan ng medyo biroan. Pero hindi naman maapektuhan yung trabaho. Yan. Mag-e-enjoy ka rin pagka ganun yung mga kasamahan mo. Tapos pagka may natutunan kang bago, pag may tinuro sa yung bago, diba, sa pagluluto, sa paghihiwa, siyempre mag-e-enjoy ka. Lalo, pag sinerve na yung pagkain na ginawa mo, tapos nakita mo yung customer na nasarapan sa luto mo, yun. Mag-enjoy ka talaga sa gagawin mo. Uulit at uulit ka na gumawa ng iba pang recipe para ma-serve sa mga customer. Thank you, sir. And here's the last question. What advice can you give to those students like me who are planning to have a career in the food service industry? And sa mga kagaya mong student na nagpaplano na pumasok sa food industry, syempre, kailangan unang-una gusto niyo yung gagawin niyo. Hindi pwedeng napilitan ka lang kasi hindi ka mag-e-enjoy. Kahit anong trabaho ang pasukin mo, kung hindi naman yun yung gusto mo, hindi ka mag-e-enjoy sa gagawin mo. Ang ending nun, hindi ka tatagal sa industry na papasukin mo. So, kailangan, pag-desisyonan mo mabuti bago mo ituloy yung gusto mo talaga. So, doon ka sa gusto mo, huwag sa napilitan. Okay, sir. Thank you. Thank you for your time.